Hindi lang 3 maliliit ko. At kung may work lang sana ako, sana'y nandyan ako ngayon at may hatid ko man lang si tatay sa kanyang huling hantungan. Napakalungkot ang magluksa na mag-isa at malayo. Kaya maraming salamat sa inyong lahat na nakiramay at sumuporta sa pagdadalamhati ng aming pamilya. Salamat sa mga nagpuyat, nakilamay, nagbigay ng kung ano-ano pa. Ang Diyos na ang bahalang gumanti sa inyong lahat ng mga kabutihan. Si tatay, galit yan sa tamad. Nung maliliit pa kami, sinasabi niya, pahinga, pahinga, ang pahinga patay. Ngayon namamahinga na siya. Pinagod niya naman talaga ang sarili niya sa sobrang responsibilidad kasi. Tuloy, 61 pa lang siya, nagpahinga na siya. Siguro nga gusto niya na dahil hindi na siya humingi ng isa pang chance kay Lord para ma-extend pa yung life niya. Oo, galit yan sa tamad. Nung grade 6 ako, sobrang nabugbog ako niyan dahil daw sa tamad ako. Sobra namang dinamdam ko yun at nagtanim talaga ako ng sama ng loob. 4 na taon, hindi ko yan matawag ng tatay. Kapag nasa bahay siya, umiiwas ako. Ayoko sa kanya. Akala ko nga nun, ako ang dahilan kaya yan nagloko. Kasi wala akong amor sa kanya. Pero, nang tinanggap ko ang Panginoon sa puso ko, natutunan ko na siyang patawarin. Sinulatan ko nga siya noon ng open letter. Sinasabi ko na pinatawad ko na siya at patawarin niya na rin sana ako. Sabi ko, born again na ako kaya pinapatawad ko na siya. Na-misinterpret niya pa nga ako eh. Lalo na nang mawala ako sa scholarship. Sabi ko, hindi na ako nangungopya. Sabi niya, meron bang estudyante hindi nangungopya? Anyway, ang hirap maging close ulit until the Lord healed my heart. It took some time. Tinitimpla ko siya ng kape. Nag-i-stay ako kapag nanonood siya ng TV. And after 4 years, natawag ko na siya ulit ng tatay. Nakakatakot kasi yan. Boses pa lang nasisindak na ako. Hindi ko alam what's on his heart. Pero one time, sa kakakalikot ko na magamit niya, nabasa ko na proud pala siya sa akin nang matapos ako ng pag-aaral. At nang makapasa ako ng board. Hindi ko man sinunod yung gusto niya na mag-civil engineer ako. At least, naging proud pala siya na nakapasa ako ng board ng ECE. Praise the Lord. Kaya nga nung magkaroon ako ng pagkakataon, na-acknowledge ko sila ni nanay nung kasal namin, I took the opportunity to tell to the people na si tatay talaga is a good provider. Hindi man siya yung ideal father that I wish. Okay na rin. Masipag siya tsaka may pangarap. Isang bagay na tinitingnan ko sa kanya. Panganay ako, pero kahit ganun, ay di niya sa akin pinapasan ang pagpapatapos kila Glo at kila Bani. Si Don nga, kinuha niya pa yan ng educational plan, kaya lang hindi makaklaim. Pero siya pa rin ang nag-provide sa tulong ni Tita Rosie. Bago ako lumipad noon patungong Amerika, nakikisama na yan sa gawain ng JIL. Lumambot na rin ng konti ang puso niya. Pero masyado lang yata talagang komplikado ang buhay niya. Kaya kinuha na rin siya siguro ng Lord. Nagpapasalamat nga ako. Kahit sandali na huli namin uwi, ay nakapaglaro pa siya sa mga anak ko. At least, maaalala ng mga anak ko si Grandpa. I'm glad that we parted ways na wala ako sama ng loob sa kanya at siya rin sa akin.
Natanggap niya na mahirap ang buhay sa Amerika kung wala kang work. Kaya di niya na pinilit na papuntahin ko siya dito. Si tatay, marami ang minahal. Maraming nasaktan. Maaring nasagasaan. Naagrabyado. Ngayon wala na siya. Igawad niyo na kay tatay ang kapatawaran. Isama na natin sa libing ang lahat ng hinanakit. Isipin na lang natin yung mga positive. Kahit konti man yun. Para makapag-move on tayo. Tay, ang dugo mo'y nananalitay sa aking ugat. Utang ko sa iyo ang aking buhay. At kung saan man ako naroon. Paalam, tay. At pahinga ka na.